Okay, mga kapatid, ano po ba ang sinasabi ng Biblia o ano ba yung pananaw ng Diyos patungkol po sa tao? Ito po yung pag-uusapan natin sa mga susunod pong pag-aaral. So tatlo pong serye ito, God's View of Man as indicated by the Bible. Now, there are many facts about mankind na ito po itinuturo ng Biblia ng salita ng Diyos. At syempre, wala po tayong ibang pamantayan ng ating pananampalataya. Walang pinakamatibay na pundasyon na saligan po ng ating paniniwala maliban po sa salita ng Diyos. Ito po yung salita ng Panginoon, ang banal na kasulatan, ang Biblia. So ano po ba yung mga katotohanan itinuturo ng Biblia tungkol sa tao? Number one, ang sabi po, ang tao, ang lahat ng tao ay nagkasala. Hindi naman natin kailangan ng masteral degree o ng doctorate degree para po ito ay maunawaan, mga kapatid. This is a common reality. Tayo mismo bilang tao, pagbulat pa lang ng ating mga mata, nung nagkaroon pa lang po tayo ng awareness, alam po natin na ang tao ay makasalanan. Diba? Gusto natin gawin yung tama, pero sabi nga po, hindi yung tamang gusto natin ang ating nagagawa, kundi yung mali. Alam nyo, yung kasalanan, hindi lang naman yung mga bagay na ginagawa mo, yung mabuting bagay na hindi mo po ginawa. Ang sabi po ng Biblia, yun ay kasalanan. Kaya nga po, ang sabi po ng aklat ng Romans chapter 3, verse 23, gayon din po ang sabi ng Romans chapter 3, verse 10, sabi po, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kung meron pong isang verse sa Biblia na talagang parang sampal sa atin, ito pong talatang ito na ang lahat ay nagkasala at hindi po nakaabot sa pamantayan o sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapos na kapos po tayo at dahil sa ating kasalanan, ang layo po ng pagitan ng Diyos at tao na sa ating sarili hindi natin kayang abutin ng Diyos. Kaya nga ang Diyos ang bumaba at ang Diyos ang nagkatawang tao upang tayo po ay abutin mula sa atin pong karumihan. Siya yung humango sa atin at siya po yung nagligtas sa atin sa pamamagitan po ng atin pong Panginoong Jesucristo. So, sabi po, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yung ating pong mabuting gawa, sabi po na Isaiah 64 verse 6, ay gaya po ng maraming dasahan. Yung kwento naman po sa Romans chapter 1 verse 21 to 32, yung kung paano po yung spiral, yung downward spiral po ng tao mula sa kanyang pagtanggi at pagkilala sa Diyos hanggang sa pamumuhay po sa kasalanan at yung pamumuhay po sa nataliwas doon sa kanyang kalikasan. Sabi po doon ay yung ang hinahanap na po ng lalaki, yung kanyang kapwa lalaki at ang hinahanap na po ng babae para makipagrelasyon at sipingan ay yung kanyang kapwa babae. No? Sa mata po ng Apostol Pablo, yun na po yung pinakamababang kalagayan na pwede po mangyari sa sangkatauhan sa Romans chapter 1. At sabi po doon, hindi lang niya ginagawa, ini-encourage pa niya yung iba na gawin po at nagagalit pa sila doon sa mga nagsasabi ng katotohanan at ng katuwiran. So ito po mga kapatid, all men, at siyempre kasama na yung women, or when we say men, mankind or human race, all men sin. Pangalawa po, all men die once. Hindi ho totoo yung mga napapanood natin na incarnation, especially yung influence po ng Korean novela kasi nga yung kanilang underlying worldview ay Buddhist. Tao ay may reincarnation. Pwede siyang ipanganak at sa mundong ito. Pero ang sabi po ng Biblia, minsan lang po na ang tao ay mamamatay, no? Just as man was destined to die once and after that to face judgment. Okay? So, itinakda sa tao na minsan lang po mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Wala na pong reincarnation. Wala na pong panibagong cycle na kailangan mong daanan uli.
Pwede ka raw pong sa paniniwala ng reincarnation, pwede ka ipanganak bilang mas mataas o mas mababa sa iyong kalagayan. Pwede kang maging sa susunod na buhay maging langaw o maging mababang uri ng hayop, pwedeng maging baka o yun pong sa India, kaya yung mga hayop doon ay pinapabayaan lang nilang lumabay kasi sa paniniwalang baka yung hayop na yun ay yung dati nilang mga pamilya o mga ninuno nila kaya hindi po nila sinasaktan, hindi po nila ikinukulong, hinahayaan lang po nilang lumaboy. So, ganun po mga kapatid. Pero ang sabi ng Biblia, ito po yung katuruan ng salita ng Diyos, wala pong reincarnation. Pag ang tao po ay pinanganak, nakatakda siyang mamatay isang beses. Okay? All men, physically, they will die once. Wala pong nakaligtas sa kamatayan. Kahit nga ang Panginoong Jesus, siya po ay namatay. Ang kaibahan lang ng Panginoong Jesus, siya ay muling nabuhay at siya po yung first fruit ng lahat ng mabubuhay mula sa pangapatay na nananalig sa Kanya. Okay? So, all men die once. Wala pong paulit-ulit na reincarnation. Okay? So, wag po kayo magpapaniwala doon sa mga napapanood natin sa TV. No? May isang sikat na palabas. Pinanonood ko rin naman yung pong si Kim Shin. Ayan, Goblin pa yon. Okay, Goblin. Hindi yung katang isip lang po yun mga kapatid. Opinion lang po ng tao yon. Pero ito po yung maliwanag na itinuturo ng Biblia, ng salita ng Diyos. It is appointed unto man, it is destined to man to die once, and then after that, to face judgment. Okay? So Christ was sacrificed once, hindi pa ulit-ulit. Kasi meron din naman pong mga iba na paulit-ulit isinasacrifice si Kristo. Hindi ho. Once and for all lang po, isang beses lang pong inamatay ang Panginoong Jesus at yun po ay sapat na. Amen. Hindi ho totoo yung araw-araw kailangan ihandog siya. Ang tawag natin doon, mass. But no. Sabi po ng Biblia, Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and He will appear a second time. Not to bear sin. Sa kanyang muling pagparito, hindi na niya dala-dala hindi niya babathin hindi na siya magdurusa para sa ating kasalanan. In His second coming, He will come to judge. Amen. And to enforce the reign, the rule of God. Amen. And to bring salvation to those who are waiting for Him. Sabi po ng Hebrews chapter 9, verse 28. Yun po mga kapatid. At ito po, nabanggit na natin yung judgment. Ito po ang pangatlo. All men will have to give an account to God. It is appointed to men to die once, and then kasunod po nun yung judgment. Okay? Alam niyo po, mga sinaunang tao, naniniwala sila sa judgment after po ng death. Kaya nga, meron silang mga paglilibing. Di ba? Yun yung kaibahan ng tao sa mga hayop. We believe in judgment in the afterlife. Kaya nga meron tayong mga sacrifices Meron tayong mga ritual na ginagawa to appease the quote-unquote kung ano man pong deity yung pinaniniwalaan ng bawat kultura. Naka-ingrain po sa atin yung belief in judgment, mga kapatid. Nakalagay po yon sa ating DNA bilang tao. No? Inilagay po ng Diyos yun. That there will be a day of reckoning, a day of accountability, a day of judgment, na lahat tayo will give an account. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 10, for we must all appear before God or before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in body, whether good or bad. In other words, meron pong araw ng pagtutuos. May araw po ng auditing. Ako po ay matagal po akong nag-serve bilang treasurer. Isa po sa, kinasasabikan kong araw ay yung araw ng audit, yung pag-audit po. There will be an auditing. And God is the perfect auditor.
There will be judgment. Pero yung pong konsepto ng judgment ng Diyos, hindi ho kagaya nung pinaniniwalaan natin na yung may timbangan ng Diyos. Hindi ho sa Bible yun. Galing po yun sa Egypt. Yun po yung influence ng Egyptian civilization. No, God's judgment is based on truth. It's based on one thing. Alam niyo po kung ano yun? Hindi ho yung paramihan ng ginawang mabuti versus sa mga ginawang masama. Hindi. Tinanggap mo ba si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon? Yun po yung basis ng judgment ng Diyos. Because in Christ, we will be declared righteous. Amen? Yung righteousness ni Christ ay i-account po sa iyo. Parang GCash. Ilalagay po sa account mo, mga kapatid. Yun po yung basis ng judgment. So ano po yung tatlo na pinag-usapan natin? Lahat ng tao makasalanan, lahat ng tao bumamatay, pero ito po masakit, lahat ng tao ay haharap sa paghuhukom. Kahit po yung mga mananampalataya. Pero meron po silang napakalaking advantage. Yung mga mananampalataya, ay mga nasa Panginoong Jesus, hindi sila hatulan para parusahan, kundi para po sila ay ipawalang sala at tumanggap ng gantimpala mula sa ating Diyos. Tanggapin mo rin si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay. Upang dumating man ang kamatayan, hindi po ito magiging kahatulan para sa kaparusahan para sa iyo, kundi kahatulan, hatol sa iyo pong pagiging matuwid sa harap ng Diyos at para sa gantimpalang naghihintay dahil sa iyong pakikiisa sa Panginoong Jesus. God bless. Pagpalain ka ng Panginoon.